Hello and good morning sa ating lahat. At Saturday na naman. Ngayon po ang araw ng mga visitation, soul winning, Bible study, children ministry. Salamat sa Panginoon sa araw na to na tayo makakagampan ng ating ministry. At dalangin ko na pagpalain ang lahat ng mga churches na hayo at ang mga Sunday school teachers, mga preachers na magtuturo ay bigyan ng karunungan ng Panginoon. Mga kapatid, God bless you sa inyong mga ministry. At this morning, I want you to open your Bible in the book of Mark, chapter 4, verse 40. Tayo magdi-devotion ng isang verse. Ang sabi po, "And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?" Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Tayo mga kapatid, mayroon tayong kanya-kanyang kinakatakutan sa buhay. Mayroon tayong alalahanin sa buhay natin. Ngunit sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat mas malaki yung pananampalataya natin kaysa sa takot natin. Kasi kapag tayo natatakot, mas lumiliit yung pananampalataya natin. 3 things in this message, mga kapatid, I want you to understand. Number 1, commit. Kung may problema ka, kung may pinagdadaanan ka, ano man ang struggle mo sa buhay, commit to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ibigay natin sa Panginoon ano man yung alalahanin natin sa buhay, ano man yung kabigatan natin sa buhay. We need to commit sa Panginoon ang lahat ng ating kinakatakutan. Number 2, confide or confidence. Be confident na kapag binigay mo na sa Panginoon yung alalahanin mo, yung burden mo, yung takot mo, be confident na maging positive ka na walang imposible sa Panginoon. At ibigay mo at ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag ka nang manahan sa sarili mong kakayahan. Kapag ibinigay mo na sa Panginoon, just trust the Lord. Trust the process of the Lord. At huwag ka nang gumawa o manahan pa sa sarili mong kaparaanan. Kung talagang totoong ibinigay mo sa Panginoon ang lahat ng alalahanin mo, trust in the Lord with all thine heart. And number 3, in last, communication. Communication. Dito, kapatid, sa verse na ito, natatakot ang mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Natatakot sila dahil dito, kung babasahin mo mula chapter 37 pababa, dito yung nasa gitna sila ng dagat na naglalayag at ang Panginoong Jesucristo ay natutulog lang dun sa bangka. Nung hinahampas sila ng alon, ay hindi nila alam kung anong gagawin nila. Ang sabi pa nga ng mga apostol, sabi nila, Guro, hayaan mo na labang mapahamak tayo. Wala silang communication. Hindi nila naisip na kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi nila naisip na kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at na mas nanaig yung takot nila kaysa sa pananampalataya nila. Hindi nila naisip na yung kasama nilang Jesus Christ ay kasama nila simula pa. Nakita nila kung paano gumawa ng kagilagilalas, mga miracle na ginawa ng Panginoong Jesucristo. But natakot pa rin sila. Hindi nila naisip na kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandun pa rin yung takot nila. Kaya sabi nga ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Tayo mga kapatid, lagi tayong natatakot. Lagi tayong natatakot tuwing binabagyo tayo ng mga problema sa buhay. Hindi ba natin alam na kasama din natin ang Panginoon? Meron tayong nasasandalan every time na tayo'y nahihirapan, every time na tayo'y bigat na, kasama natin ang Panginoon. Ngunit dahil sa takot natin, natatabunan ang takot natin at yung pananampalataya natin ay nagiging maliit na lang. Dapat maging baliktad, mga kapatid. Dapat mas malaki yung pananampalataya natin kaysa sa ating takot.
dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya dito napaka-importante ng communication, mga kapatid. Dito kasi kung babasahin mo 'yun, nawalan sila ng communication sa isa't isa. Kaya nagkaroon sila ng takot at pangamba at naging maliit ang pananampalataya nila. Katulad ng sitwasyon na si Pedro ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nung dinistract siya ng bagyo ng alon, lumubog siya. Anong sabi ng Panginoon? Wala ka bang pananampalataya, Pedro? Tayo, kapag hinampas tayo ng bagyo sa ating buhay, maging strong. Huwag nating hayaan na matalo ng takot yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kapatid, nawa ay na-encourage ka sa 3 mensahe. Commit. Kung may problema ka, commit to the Lord and be confident and trust the Lord with all thine heart na kayang-kaya ng Panginoon yan at siya ang bahala kapag totoong ibinigay mo sa Kanya at nagtiwala ka sa iyong puso na walang imposible sa Panginoon. And commit and communication at lagi mong tawagin ang Panginoon sa iyong buhay. Every time na natatakot ka, just communicate to God dahil lagi ang Panginoon ay nag-aantay at anytime handang-handa Kanyang sagutin sa anumang takot na kinakaharap mo sa buhay. So yun lang kapatid, nawa na-encourage ka sa maikling video na ito. Maraming salamat and peace be unto all God's people.